i-proclaim na po. Kaya 2022 is the full implementation of EPRA dahil yung magiging hari po natin sa Pilipinas ay lumad. Leon ng Mindanao, lumad ng Mindanao. Kaya ito na po mga kapatid yung matagal nating hinihintay. Kaya by 2022, tapos na po yung political will. Tapos na po yung people's choice. Nandito naman po tayo sa God's choice. And God's will na po mga kapatid. Kaya kahit gaano kaganda yung programa ng politiko, ng partido, kung hindi naman kasama ang Diyos sa kanilang programa, hindi rin maganda ang sitwasyon, resulta ng ating bansang Pilipinas. Kaya by 2022, palagi nating isinisigaw na ito na po yung kalooban ng Diyos na matutupad itong matagal na po nating prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done here in the Philippines as it is in heaven. Kaya yung pagkakilala po natin sa anak ng Diyos mula dito sa silanganan, papunta po doon sa kanluran. Hindi na po mula sa gitnang silangan, from east to west po mga kapatid. Kaya ito na po yung pinaka-calling po nating mga alagad po ng Diyos. Na tayo po ay magkakaisa, i-promote, isigaw po natin, i-endorse po natin itong dibino gobyerno ng bansang Pilipinas. Hindi po ito programa ni Mayor, hindi po ito programa ni Presidente or ni Congressman or ni Gobernador. Programa ito ng mga anak ng Diyos dahil ang Pilipinas ay kaharian ng Diyos. Kaya ito na po mga kapatid, kung ang Pilipinas ay kaharian ng Diyos, yung hinihintay nating leader, hindi presidente. Hindi Pangulo, hari ng Diyos, yung hinihintay nating magiging leader po sa bansang Pilipinas. Kaya by 2022, this is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. Magiging kamangha-mangha, magiging kagilagilalas po ito sa lahat ng mga mata ng Filipino. Dahil yung magiging hari ng Pilipinas, wala dyan sa COMELEC ang kanilang pangalan. Hindi nabibilang po sa 97 aspirant for president sa 2022. Wala po dyan mga kapatid. Dahil nakareserve po yan sa puso ng Diyos. A man after God's own heart. Yan po yung nakareserve na magiging leader ng ating bansang Pilipinas. Kaya palagi nating sinasabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ito na po yung panahon. Hanapin natin yung kaharian ng Diyos na nandito po sa sanlibutan at bansa pong Pilipinas ang pinaglipatan ng kaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang Pilipinas ay kaharian ng Diyos. Ang susunod na leader, yung righteous government, righteous leader, and all these things shall be added unto you. Nandito na po tayo ngayon sa pag-implement ng divine government. Nakikita na po natin na itong Pilipinas kaharian ng Diyos. Kasunod po, mga kapatid, righteous and His righteousness. Hindi ma-produce ang righteous people kung hindi ma-implement ang righteous government. Walang righteous people kung hindi ma-implement ang righteous government and righteous leader. Kaya ito na po mga kapatid, kapag magkaroon na po tayo ng righteous government, righteous leader, all these things shall be added. Pati na po yung divine wealth na matagal nang inaasam ng sambayan ng Pilipino ngayon. Ibibigay po yan ng Diyos kapag yung leader natin wala ng bahid sa korupsyon. A man after God's own heart. Ito po yung sinasabi niya dito. Hosea. Okay? Hosea chapter 8, verse 4. Basahin natin. Sila'y naglalagay ng mga hari, ngunit hindi sa pamamagitan ko. Sila'y naglalagay ng mga prinsipe at hindi ko nalaman. Sa kanilang pilak at kanilang ginto ay nagsisigawa sila ng Diyos-Diyosan upang sila'y manghihiwalay. Sabi niya, Hosea chapter 8 verse 4, they have set up kings, but not by me. They have made princes, and I knew it not. Of their silver and their gold have they made them idols, and they may be cut off.
Ang mga Pilipino, mula pa noon hanggang ngayon, pinipilit po ng sambayanang Pilipino, pipiliin yung mga taong leader na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, sinasabi natin, ang lahat ng nakaupo, God's will. No? Kahit yung ating mahal na Pangulo, anointed by God. Yung ating mahal na Pangulo, God's will po na magiging presidente po siya ng bansang Pilipinas. Kaya lang, yung mga nakaupong leader po natin, God's will po yan sila. Kaya lang, yung will of the Father, hindi rin nila maipatutupad. Giuyunan sila sa Diyos nga mahimong leader. Gihulat lang po sa Diyos. Ngayong kabubuton sa Diyos, ipatupad nila bilang leader sa mga lugar nga kung asa sila gibutang. Munang giingon ni Osias, basahon nato sa Bisaya, Osias chapter 8. Okay? Osias chapter 8 versikulo 4. Ito po mga kapatid yung pagkasabi niya. Sa Bisaya. Kasi Tagalog yun at saka English eh. No? Osias chapter 8 verse 4. Ito po pagkasabi. Nagpatindog silag mga hari apan dili pinaagi kanako. Kaya 2022 ang hari nga mahimong hari sa Pilipinas, pinaagi na sa kabubuton sa Diyos. Tungod kay taas ng panahon, nagpilit ang mga leader, dili uyon sa kabubuton sa Diyos. Kung gipalingkod man sila sa Diyos, giuyonan na lang, naghulat ang Diyos nga ang iyang kabubuton, ipatuman din na sa ilang kagamhanan. Kaya lang, susama kay Saul. Si Saul, he is anointed by God. He is chosen by God tungod kay gusto po ng sangkatauhang Israel. Kaya lang, ng kalooban ng Diyos, binigyan sila ng hari. Kaya itong hari na nagiging hari sa Israel, si Saul, hindi rin niya naipatupad yung kalooban ng Diyos. Yun ang kulang. Maraming nagpray ngayon, ng mga pastors. Magpray ta na lamdagan sa Ginoo ni mga nagdagag presidente, nga mahimong presidente si so-and-so. Kini si number 1, number 2 mahimong presidente, nagampo sa Ginoo. What if i-grant na sa Ginoo yung mga pagampo? Pero ang atong ginaampo nga presidente, himuon pod ka niya ang kabubuton sa Dios nga nagpalingkod niya dinha. Like kay Haring Nabucodonosor, ang Diyos ang nagbutang sa iyang trono. Pero ang Diyos po'y nagkuha kay Haring Nabucodonosor, kay nitaas naman ang iyang sungay. Nagpaibabaw naman ang iyang kasing-kasing, dili naman siya muyukbo sa Diyos nga nagbutang kaniya sa iyang posisyon. Kaya ang sabi ng Diyos kay Daniel, tag-a ka ng kahoy. Putulin mong kahoy na yan. Kaya ang Diyos ang naglagay sa kanya bilang hari, ang Diyos din ang kukuha sa kanya. Kung sabihin natin, itong mga leaders natin, God's will, yes. Kaya lang, itong mga leaders natin nakaupo, hindi rin ipinapatupad yung will of the Father. Kaya nga, sinabi ni Jesus, dili tanan nagatawag ka nato Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kadto lamang nagasubay nagahimo sa kabubuton sa amahan. So dunay kabubuton ang amahan nga dapat sundon. Walang problema, tatawag tayo kay Jesus na Panginoon. Ang problema yan kung hindi rin natin magawa yung kalooban ng Ama, yung nag-utos din kay Jesus Christ. No problem. We will praise the Lord Jesus Christ. Amen. Ang kulang yan, kahit ilang beses mong tawagin si Jesus, kung hindi mo rin magawa yung kalooban ng Ama, na yun din ang inutos ng Diyos kay Jesus, hindi mo rin masumpungan yung kanyang kalooban. Anong kalooban ng Ama? Thy kingdom come, thy will be done in the Philippines. At ito na po ngayon, divine government of the Philippines. This is the will of the Father, na yung kanyang batas doon sa langit, ipatutupad na po niya dito sa sanlibutan. At tayo mga Pilipino, mamuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ayon sa politiko, hindi ayon sa partido, ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil ang kanyang kalooban, susundin natin dahil ipatutupad na po yan ng hari ng Diyos na darating by 2022. Yan po mga kapatid, yung pinakamalaking challenge sa atin ngayon. All Christians, buong Pilipinas, kinakailangan magkaisa po tayo.
Magkaisa po tayo. This is the one. This is not the one, mga kapatid. But this is the one. Hindi ito the one. Ito yung the one. Kaya tapos na po itong kamao. Palagi natin sinasabi, tapos na po, sarado na po ang 30. Sarado na po ang Duterte. Ramos, Irap, Gloria, Noynoy, Duterte. Kaya nagiging kamao yung kanilang sign. Hindi nila alam bakit kamao yung kanilang sign. Pero sa Diyos, alam po ng Diyos dahil sarado na ang 30. Nandito naman po tayo, the chosen one, the anointed one, not the appointed one, but the chosen one of God, the only begotten Son of the living God, and that is Jesus Christ. Kaya dito po siya makikilala sa Pilipinas. Kung doon sa Israel, si Jesus Christ pinadala ng Ama, magsasangyaw sa gingharian sa Diyos. Paman gani, matod pa niya, repent for the kingdom of God is at hand. Repent for the kingdom of heaven is at hand. Dahil pag abot sa 33 AD, mahimo siyang hari dito. Kaya lang wala man nagrepent ang mga tao, ang mga Hudiyo. Hindi sila nagrepent, hindi sila naghinulsol. Okay? Anong i-repent sa Tagalog? Nakalimutan kung may Tagalog pa. Hindi sila nagsisisi. Okay? Mo nang daghan na po mga vitamin alkasi. Daghan po mo daghan alkansi. Pero yung pinakaimportante na pagsisisi. Dahil yung si Kristo is coming. Yan po yung pinaka-si. No? Magsisisi dahil si Kristo ay maghahari. Yung kanyang pagbabalik, yung kanyang pagdating, hindi na po siya mangangaral ng kaharian ng Diyos. Siya na po ay uupo sa kanyang trono. At yung trono po niya, gobyerno po sa Pilipinas. Kaya darating siya as king. Maghahari siya sa loob ng 1,000 taon. Kaya tayong DGP, tayong members ng DGP, tayong advocates ng DGP, we are preparing the way for the Lord Christ will come in 2020. Makikita po natin siya sa kanyang pagbabalik. Hindi siya magtayo og kining organisasyon. Hindi po siya magtayo or magiging founder siya. Hindi siya magtayo ng simbahan or cathedral. Dahil kung magtayo siya ng simbahan, itong mga existing churches ngayon, hindi talaga papasok doon. Kasi akala nila, relihiyon lang din. Yung kanyang pagpadayag, no, kanyang pagpapakilala sa mga darating na mga taon, darating na mga araw, maghahari siya sa Pilipinas. Upang ang lahat ng relihiyon magiging pag-iisahin niya. Dahil ang Diyos ay maghahari sa buong sanlibutan. Kaya mga kapatid, this is our calling. No, this is our advocacy. This is our advocate na yung Pilipinas mamuhay po ayon sa kalooban ng Diyos. Pero papaano ang mga Pilipino mamuhay na ayon sa kalooban ng Diyos kung ang batas ng Diyos may patupad na dito sa bansang Pilipinas? Yan po yung sinasabi ni Jesus. Sinasabi po ni Propeta Isaias. Isaias chapter 26 verse 9. Okay? Chapter 26 verse 9. Ito po yung pagkasabi niya. With all my soul have I desired thee in the night. Yeah, with my spirit within me will I seek thee early. For when thy judgment are in the earth, the inhabitants of the world will learn righteousness. Kay kung ang kalooban ng Ama nandito na po sa Pilipinas, ang lahat ng Filipino mamuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya yan po yung kasagutan sa sinasabi ni Jesus. Thy kingdom come, thy will be done here on earth as it is in heaven. Yung batas ng langit, ipatutupad ng Diyos dito sa lupa. At dito na po sa ating panahon ngayon, turno na po ngayon ng Pilipinas. Kaya by 2022, hindi na po political will ang masusunod. God's will po masusunod, mga kapatid. Kaya, thy kingdom come, thy will be done. Not the political will be done. Not the party will be done. But the will of God will be done in the Philippines.
Kaya marami nagtatanong, Pastor, sino ba yung ini-endorso nating politiko? Wala tayong ini-endorsong politiko. Wala tayong ini-endorsong mayor, congressman, governor, or magiging senador. Wala tayong ini-endorsong politiko ni isa. Ang ating ini-endorso na itong Pilipinas, kaharian ng Diyos. Yes. Yan po yung ating ini-endorso. Na itong Pilipinas, trono ng Diyos. Kaya wala po tayong politiko. Sa gagawin po nating November 4 na parade, caravan, spiritual caravan, this is the prayer caravan of the children of God in the Philippines. November 4, wala pong politiko nga nag-sponsor, walay politiko nga nagpaluyo, wala po tayo politiko nga gidala. Ang atong gidala, bandila sa Dios nga ang Pilipinas iyang gingharian. Kaya mao ni say panon sa mga anak sa Dios. Jutay panon. Jutay og gagmayng panon. That is DGP. Jutay og gagmayng panon. DGP. Mga panon kita sa Dios. Mo nang dili kita mahadlok kitungod kay tayo ang beneficiary ng kaharian ng Dios. Yes. Kaya yung hinihintay natin, yung hari ng Diyos. Kaya nga sinasabi niya, blessed are the poor, for there is the kingdom of heaven. We are poor Filipino. Pero ang ating mga politician, they are mayaman, bilyonaryo. Kaya nga sabi nila, ang Pilipinas, isa sa pinaka-pobreng bansa, pero mayroong pinakamayamang politiko. Okay? Yun po mga kapatid. That is reality. Gipobre ta karon tungod kay aron matuman kanang Biblia nga bulahan ang mga kabos kay inyo ang gingharian sa langit. So kung kitang mga kabos, kita ang gisaaran sa gingharian sa langit, ang atong gihulat bilang kabos, dili presidente, dili politiko, ang atong gihulat hari ng Dios. Nga muhari sa to, muhatag kanatog tinuod nga kagawasan. Tinuod nga paglaom, tinuod nga kalipahi. Okay? Equal distribution of wealth, mahitabo na. Dili tong equal tuod, no? Gibahin equal, pero kung wala ning isa, hakupon pud sa isa. Kaya nga sinasabi ni Dr. Mongcado, I am the way of equality. And I am the truth of fraternity. And I am the life of liberty. Yan po ang kanyang motto. EFB. Panahon po ni Dr. Jose Rizal, tinayo niya, isinulat po niya yung no limit ang hiri, na yung laman po ng no limit ang hiri, cancer of society, salot ng lipunan. Sinulat niya yung il filibusterismo, na yung laman po ng il filibusterismo, mga kapatid, the reign of the greed, ang paghahari ng mga sakit. Dumating si Dr. Mongcado, sinulat niya ang equilibrium, ang meaning, I am the way of equality, and I am the truth of fraternity, and I am the life of liberty. Equality na po yung kanyang gusto. Kaya 2022, DGP, this is the government of equality. This is the government of fraternity and government of brotherhood, mga kapatid. Inigsuunay. Kung unsay nasa mo igsuon na pud sa imo. Kung pila ang nasa imo, mao pud ang nasa iya, walang lamangan, mga kapatid. Ang makapagbigay lang niya na sistema ng government, hari ng Diyos. Hindi gobyerno. Hindi si politiko, hindi si aspirant ng presidente, hindi po. Hindi nila magagawa yan. Kaya nga sinasabi po doon sa Oseas kanina, nagpili silang mga hari. Okay? Nagpili silang mga hari nga dili uyon sa iya. Although gi-allow sa Ginoo, gibindisyonan, o sige kanang haria. Pero kanang haria nga yang gipalingkod, dili man pud mo patuman sa kabubuton sa Ginoo. Yan lang po, mga kapatid. Dahil all government is authorized by the Lord. Lahat ng government, iya na sa Diyos. Gi-allow sa Diyos ang mga mulingkod dinha. Pero gihulat lang sa Diyos, kanang mga naglingkod niya, ipatuman yung kalooban ng Ama. Okay? Kaya lang, wala po, malayo, mga kapatid. Okay, magtagalog na naman po tayo. Kay Ma'am Judith, no, umuso ulit. Magandang hapon po. Kay Pastor Ulysses Ampon. Pastor, magandang hapon. Maraming salamat sa pagtanaw.
At kay Ramel Carion, magandang hapon mga Carion family, Hiribisi family, magandang hapon po. Kay Silio Hiribisi dyan po sa Hong Kong, at kay Ma'am Imelda Collado dyan po sa Hong Kong, at kay mga Mr. and Mrs. Istabilio dyan po sa Mabuhay Radio Japan, magandang hapon po. At kay Ma'am Jinger Points, ay Ma'am Jing, magandang hapon po. Kasama po kay Ma'am Lawrence, no, Grabador, magandang hapon po. Maraming salamat, no. Dagko kayo itong sipi sa saging ba? dagang salamat po kay Ma'am King at kay Ma'am Lawrence. Okay, God bless po. Kay White Dove Ma bro, magandang hapon. Kay White Dove Ma, magandang hapon bro, yung ating municipal leader dyan po sa Santa Cruz. Masigasig na active na municipal leader po natin dyan sa Santa Cruz. Magandang hapon bro. No? Kay Jose Arne Juanitis Siakor, magandang hapon bro. At kay Ani Ortiz Martin Kabunganay, magandang hapon din. No, maraming salamat. So ganito po mga kapatid, kay Kubi Andas dyan po sa Divine Government Mount Apo State, Sub-State, no, dyan po sa Mount Apo, mga grupo po ng Divine Government dyan, magandang hapon po. Maraming salamat sa panunood at sa lahat po ng mga organizations, lahat po ng mga private sectors na nakasubaybay na po sa Divine Government of the Philippines. Magandang hapon po. Oy, Director, no, ating Regional Director, welcome po. Pastor Iser Uloblang. No? So, maririnig po natin siya mamaya, mga kapatid. Okay? Okay, kung hindi ito kinakabahan. Okay. Okay, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Ito po yung sinasabi niya. Sila'y naglalagay ng mga hari, ngunit hindi sa pamamagitan ko. Kaya lahat ng Pilipino ngayon, hindi na po kalooban ng Diyos. Dahil tapos na po yung role ng mga tao. Mula 1935, pag-upo ni Manuel L. Quezon na presidente sa Pilipinas hanggang 2016, hanggang 2022, pinili ng tao ang nagiging leader natin, mga kapatid. Kaya by 2022, yung magiging leader po natin, yung magiging hari po natin, hindi na tao yung pumili, ang Diyos na yung pumili. Kaya sinasabi ng Diyos kay Samuel, tumayo ka, kunin mo yung sungay, pahiran mo ng langis si David, because this is the one, the anointed one. Kaya King David will come by 2022 upang maging hari sa bansang Pilipinas. Tapos na po yung role ni Saul. Nakalipad na po yung agila. Okay? Nakalipad na po yung agila. Nandito na naman po tayo sa torno ng leon. Kung titingnan nyo dyan, lahat ng mayroong hawak na passport ng Pilipinas, dalawa lang po yung nakalagay sa logo ng Malacanang. Agila at leon. Bakit yung agila galing ng Mindanao? Yung kasunod din na leon galing ng Mindanao. Bakit Mindanao? Dahil ang Mindanao, mga kapatid, ito po yung Garden of Eden. Nandito si Adan at saka si Eva noon, yung first civilization, dito nagsimula sa Mindanao. Kaya sinabi ni Dr. Jose Rizal, Mindanao is the land of promise. Kaya yung promise ng Diyos magsisimula sa Mindanao. Yung hari ng Diyos malukad sa Mindanao. Wala na Luzon ng presidente. Wala na Visayas na mahimong presidente sa Pilipinas. Nasa Mindanao na po. Nasa utok po yan ng Diyos. From the word Mindanao, mind, utok ng Diyos. Nandito po sa Mindanao. Hindi buaya. Okay? Leon po, mga kapatid. Lumad ng Mindanao. Dahil yung agila nakalipad na. Tapos na po yung biyahing Duterte. Nandito naman po tayo, biyahing DGP. Divine Government of the Philippines. Nasa biyahing DGP na po tayo. Kaya yung mga nakasakay sa DGP, wag na kayong tumalon. Baka pagtalon nyo, buaya yung sasalo sa inyo. Yung nakasakay sa biyaheng DGP, wag na kayong tumalon. Nandito kahit siksikan tayo sa biyahe na yan. Kahit nakakabit ka man, as long as nakasakay ka. Basta isa lang po yung destination po natin. Sa trono ng Diyos. Isa lang po yung destination po natin. Sa trono po ng Diyos. Kaya Pilipinas po.
trono ito ng Diyos. Hindi ito trono ng politiko. Hindi ito trono ng mga buaya. Hindi ito trono ng mga kurakot. Trono ito ng mga anak ng Diyos. Kaya yung hari ng Diyos, ipapadala na po niya by 2020. Kaya sila'y naglalagay ng mga prinsipe at hindi ko nalalaman. Sila'y doon sa Israel, mga kapatid. Yung bansang Israel, nung nagkawatak-watak na po yung bansang Israel dahil itinakwil na nila yung kalooban ng Diyos, nagiging divided kingdom na. Mula po sa panahon ni Saul, panahon ni David, panahon ni Solomon, they are united kingdom. Nung nagkasala si Solomon, nahati yung kaharian ng Diyos na Israel sa panahon ni Rehoboam. Kaya nagiging Northern Kingdom at saka Southern Kingdom. Sa Southern Kingdom po, mga kapatid, si Judah lang at saka si Benjamin yung nagsasama. Yung Northern Kingdom, they are 10 tribes or 11 tribes, mga kapatid. 11. Kasama po doon si Ephraim at saka si Manasseh. They are 10 tribes nandoon po sa Northern Kingdom. Kaya nga, mula kay Quezon, mula kay Aguinaldo, hanggang kay Presidente Noynoy Aquino, sila po yung mga hari sa Northern Kingdom. Kaya President Duterte, he is the first king from Mindanao, the Southern Kingdom of God. Ito po, si Presidente yung unang hari, unang presidente sa Mindanao from the land of promise. Kagaya po kay Saul, he is the first king of Israel, the promised land. Si PRRD, he is the first president from Mindanao, the land of promise. At yung kasunod po ni PRRD, galing din ng Mindanao. Okay? Dalawa lang po yung tumakbo ng pagkapangulo sa Mindanao. Mayroon pong pang-isa. Okay? 3. Si Senador Manny Pacquiao, Senador Ronald Bato de la Rosa. Si Pastor Ernie Abilia. Tumakbo po din. Independent. 3 lang po sila, mga kapatid. Kung mayroong mga iba dyan, pero hindi na po yun well known. Pero 3 po yung nakita ko sa record ng COMELEC. Taga Mindanao. Pero kahit ilan pa sila dyan from Mindanao, wala dyan nakahiliray yung hari ng Diyos. Wala sa COMELEC yung hari ng Diyos. Dahil sa harapan po ni Samuel, yung lahat ng kapatid sa lahat ng kapatid ni David, yung 7 kapatid ni David nandoon sa harapan ni Samuel, hindi pinili ng Diyos. Kaya sinabi ni Samuel, Isay, mayroon ka pa bang isang anak? Sabi ni Isay, mayroon pa yung bunso nandoon, na mintik pag-agila. Okay? Nandoon, nagbakirot pag mga karniro. Okay? Nagsigipaglayog sa mga leon, nagsigipagsuntukay sa mga uso, sa mga dagko, mga leopardo nga gusto mo paak sa leon. David is the good shepherd of the flocks of God sa Israel. Kaya tinatawag niyang I am the good shepherd. Kaya si David po yung shepherd. Yung kinakailangan po natin sa Pilipinas, yung good shepherd. Tayo mga Pilipino, mga anak tayo ng Diyos, mga karniro tayo. Kaya kinakailangan po natin yung tinuod na magbalantay. Hindi yung bantay sa lakay. Okay? Tinuod na magbalantay. Kaya nga si Jesus Christ, yung kanyang role sa Israel, hindi shepherd. Yung role niya sa Israel is carpenter. Panday. Bakit po carpenter? Dahil gusto niya i-restore yung nagibang gobyerno ng Diyos sa Israel. Kaya lang hindi siya tinakwil. Hindi siya tinanggap at itinakwil siya. Itong 5 builders po niya. Dahil siya ay panday, mayroon po siyang 5 builders. Pharisee, Sadducees, Sanhedrin, Scriba, and priest, high priest. Mo yung mga builders niya, pero kaya lang itong builders na ito, 5 builders. No? Mga 5 kontraktor ba? Mo yung mga kontraktor, mga engineers. No? Engineer, magandang hapon. Mga builders kay panday good si Jesus. Okay, iyang pandayon ug balik tong gobyerno nga naguba panahon ni Solomon. Panahon sa anak ni Solomon, iyang pandayon. I-restore niya yung divine government. Kaya itong 5, Pharisees, Sadducees, Scriba, Sanhedrin, and High Priest, mga saserdote, mga pari.
Mo ni iyahang mga katambayayong. Ito sana itong mga partner niya, builders niya, upang ma-restore yung gobyerno ng Diyos sa Israel. Kaya lang itong 5, itinakwil siya. Kaya hindi niya natayo yung kanyang trono. Hindi siya nakaupo doon sa trono ng kanyang ama na si David. Doon po siya ipinako sa cross. Kaya hindi niya nabuo yung kaharian ng Diyos sa Israel. Yung kanyang nabuo, body of Christ. Yung kanyang nabuo, believers of Christ. Yung kanyang nabuo, lawas ni Kristo kay siya may ulo. Pero ngayon, tayo mga part of the church, tayo mga churches ngayon, tapos na po yung church era. Nandito naman po tayo ngayon to prepare the bride. Upang itong church mayroong kalalagyan. At yung kalalagyan niya, yung bride, and the bride of Christ is Philippines. Is the bride of Christ. Kaya the groom is coming to unite the bride. Okay? Pilipinas po, yung pangasawunon, yung pangasawunon ni Kristo. Kaya tayo mga believers of Christ, doon na tayo sudlanan. Mayroon tayong kalalagyan. At yung lugar na yan, Pilipinas, hindi na po Israel. Kaya nga sinasabi niya, did you never see in the scripture? Did you never read in the scriptures? The stone which the builders rejected. Nagiging cornerstone, mga kapatid. Nahimong uluhang bato sa pamag-ang. Buhat kini sa Dios ug sa atong mga mata makapahibulong. 2022, nang sinabi nating walang eleksyon, mangyayaring walang eleksyon dahil darating yung hari ng Diyos. At ito'y magiging kagilagilalas sa lahat ng mga Pilipino upang ma-prove po nila na mayroong Diyos talaga sa bansang Pilipinas. Yes. Kasi kung itong politiko ngayon na tumakbo na bilyonaryo ang mananalo, hindi rin maluwalhati ang Diyos. Kung kining bilyonaryo ngayon na mga tumatakbong presidente, kapag sila'y mananalo, hindi rin maluwalhati ang Diyos. Kahit gamitin pa nila ang lahat ng mga pastor, kahit kailan, hindi maluwalhati ang Diyos sa kanilang pagkapanalo. Pero kapag itong hari ng Diyos, mananalo po itong hari ng Diyos, yung ipapadala ng Diyos, maluwalhati ang Diyos dito sa silanganan. Kaya siya umalis doon sa Israel. Isaiah chapter 24 verse 15. Kaya siya umalis doon sa Israel. Kaya sinasabi, kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatuwid bagay, ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos sa Israel, sa mga pulo ng dagat. Wala na sa Israel yung promise. Nandito na sa Pilipinas yung promise. Kaya yung rason ng divine government is to praise the Lord. Amen. Luwalhatiin natin ang Diyos. Because that is the whole duty of man. Kaya nga, sinasabi po ni Solomon, Ecclesiastes chapter 12, verse 13, the whole duty of man, luwalhatiin ang Diyos. To obey His commandments. Basahin natin. 13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kaniyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. This is the whole duty of men. Yes. Fear God and keep His commandments. That is the whole duty of men. Kaya DGP is to implement the 10 commandments of the living God. That is the whole duty of men. Kaya panahon na po ito ngayon. Tapos na po yung pagpipili natin, mga politiko. Kumbaga, tapos na itong pagboto ba? Okay? Tapos na yung pagboto na to dahil ang Diyos, mayroon na siyang pinili. Naka-reserve po yan sa puso ng Diyos. Kaya tinatawag siya, a man after God's own heart. Kaya nga, palaging sinasabi ni David, create in me a clean heart, O God. Dahil gusto palagi ni David na magiging dalisay ang kanyang puso. Dahil ang puso ng Diyos, dalisay. Palaging sinasabi ni David, bigyan mo ako ng pure heart dahil yung puso ng Diyos, pure. Kaya blessed are the pure in heart, for they will see God. Yes. Walang makakita sa Diyos if you are not pure in heart. Okay? Yan po yung rule ng Biblia. Kaya palaging sinasabi ni David, create in me a clean heart, O God. Give me pure heart
Dahil pinili siya, tinawag siya a man after God's own heart. And that heart of God is pure. Kaya palaging sinasabi ni David, give me a pure heart and renew right spirit within me. No? Kaya yan po mga kapatid, tanging mga pure in heart lang ang paghaharian ng Diyos. Kaya ito po sa Pilipinas, this is the great elimination round. Maraming hindi makaabot ng 2022. The full implementation of DGP, mga kapatid. Lalo na po sa mga honorable, okay? Mga halangdon nga naa sa kalangitan, mga hulog, mga tagak na sila. Tungod kay, walang problema po, tumakbo ka, this is your right. Pero ikaw na politiko, yung plataforma mo, i-align mo sa programa ng Diyos. Hindi, programa mo yung masunod. Kahit gaano kaganda yung plataforma mong politiko ka, kapag hindi mo rin nirecognize ang batas ng Diyos, you are X. Hindi ka correct talaga sa kanyang harapan. Pero kayong mga politiko na makarating sa DGP, balang araw baka i-appoint pa kayo ng hari, mamuno sa inyong mga lugar. Kaya hanapin nyo yung kalooban ng Diyos sa Pilipinas. Hindi na po kalooban ng politiko ang masusunod. Dahil yung kalooban ng politiko, 6 years, okay? 6 years, 3 to 6 years lang. Pero yung kalooban ng Diyos sa Pilipinas, this is the paradise of God. The paradise of His children, Pilipinas. Kaya ibabalik po ng Diyos yung nakaraan doon sa Israel, doon sa Garden of Eden, yung paraiso, ibabalik po ng Diyos sa Pilipinas po yan. Kaya maghahari ang Diyos dito sa Pilipinas. Hindi na po Israel. Kaya, the whole duty of man, luwalhatiin ng Diyos. Dahil hindi na po siya niluwalhati doon sa Israel. Dahil yung Israel, nagiging adultery. Okay? Ang Israel na himong mananapaw. Wala na nila gisimba yung tinuod nga Diyos. Katong nagkuha silang mga katigulangan gikan sa Egypt. Pag-abot po sa mga hari, wala na nila gi-recognize ang Diyos sa ilang mga katigulangan. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Jacob, at saka ang Diyos ni Isaac o Diyos ni Jacob, wala na nila gi-recognize. Tungod kay daghan naman silang Diyos. Monang nahimo silang adultery. Monang ingon pa sa Revelation, ilang gibiyaan. They forget their first love. Yung first love po nila yung Diyos. Kaya tayong Pilipino, tinawag tayong maharlikan people dahil tayo ay maharlika, mahal ng Diyos at tayo ang pakakasalan ng Diyos. Amen. Dahil tayo ay mahal ng Diyos. Yan po yung ibig sabihin ng maharlika. Maharlika is not a tribe. Maharlika is mahal kita. Tayong Pilipinas ang mahal ng Diyos. Dahil tayo po ang pakakasalan ng kanyang Kristo upang magiging hari sa bansang Pilipinas. So, ganun po mga kapatid. Kaya nga, palaging sinasabi ni Dr. Jose Rizal, sabi niya, tomorrow we will be the citizens of the Philippines, whose destiny will be beautiful because it will be in loving hands. Bukas, sabi ni Dr. Jose, magiging mamamayan tayo ng Pilipinas na mayroong kasaganaan dahil tayo ay hahawakan ng kamay ng Diyos. Yan po yung history. Philippines will be great again, not because of the politician. Philippines will be great again because of Jehovah, true divine government of the Philippines. Not because of the politiko. Not because of the pangalan ng politiko. Philippines will be great again because of Jehovah dahil luwalhatiin natin ang Diyos dito sa Pilipinas. Hindi politiko ang ating luwalhatiin. Hindi kandidato ang ating luwalhatiin. Diyos ang ating luwalhatiin sa Pilipinas. Pilipinas will be great again kapag luwalhatiin natin yung creator ng heaven and earth. Hindi yung politiko. Okay? Kaya wala po, mga kapatid, wala po dyan sa politiko yung ating pag-asa. Nasa hari po ng Diyos. Dahil ang Diyos po ay maghahari. Nasa hari po ng Diyos ang ating pag-asa. Wala po sa politiko. Kaya nga, the real change is coming for our motherland and people.
The real change is coming for our motherland and people, our divine hope, divine government of the Philippines. Yan po mga kapatid. Kaya, yan po yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Tomorrow, we will be citizens of the Philippines whose destiny will be beautiful because it will be in loving hands. Yan po yung sulat ni Dr. Jose Rizal. Aka Isagani to Paulita Gomez. Okay? Isagani pag iyang karakter. Mababasa po yan sa kanyang aklat na Il Filibusterismo, chapter 24, 1891. Yan po yung isinulat ni Dr. Jose Rizal sa laman po ng Il Filibusterismo. Dahil yung Il Filibusterismo, meaning po niyan, the reign of the great, paghari ng mga sakim. Kaya sinasabi ni Dr. Jose Rizal, kung hindi man ngayon, pero darating yung bukas na yung Pilipinas magiging masagana sa kamay ng taong pinili ng Diyos. Philippines will be great again. Sabi niya, whose destiny will be beautiful because it will be in loving hands. Kaya nga sinabi ng Metrobank, you are in good hands. No? Kahit marami dyan, we find ways. Sabi naman ng BDO, we find ways. Pero sa Metrobank, you are in good hands. Dahil, pero sa atin po, in the King of God, mayroon tayong kasaganaan. Amen. Kaya, blessed are the poor, for there is the kingdom of heaven. Tayo po, gipobrita karon, bahalag kapi-kapi lang sa tagmais. No? Pero namay pan. namay pan mo. Okay? Kahit kapi-kapi lang tayo. That is, yan po yung ating trademark. Pobre. No? Kaya nga dumating yung programang Kapa. Kabos padatoon. Pag abot sa Kapa, niabot man po si Corona. No? Daghan nagmadaugon. Pero gihatagan po Corona nga naay virus. Reward, di ba? Ang Corona is reward. Crown is reward. Kaya lang mayroong virus. Dumating si Kapa. Sumunod si Corona. Ang susunod, hari ng Diyos na magsuot ng kapa at corona. Okay? Hindi po si Pangulo yung magsuot ng kapa at corona. Bakikaw kayo. No? Dahil yung suot lang ng Pangulo, barong, Amerikana, unsang klaseng kasuotan, pero yung corona at saka yung kapa, hari lang po yung magsuot niyan. Kaya pinauna si kapa, sumunod naman si corona. Kaya yung kasunod, 2022, si Haring David na magsuot ng kapa at corona. Yes. Yan po yung magbibigay po sa atin. Kaya nga, sinasabi palagi natin, ang magnanakaw ay pumarito hindi sa pagnakaw, kundi sa pagpatay, pagpangawat o pagbungkag. Yan po yung rule. Yung sign po, yung pagbalik ni Kristo sama sa kawatan. Manang daghan kay kawatan sa gobyerno. Okay? Napay coronavirus nga kawatan. No? Ninakaw ng corona, yung COVID, yung ating mga ari-arian, yung ating mga mahal sa buhay. Gidestroy po yung ating mga properties. Ito po yung sinasabi niya. John chapter 10 verse 10. Ito po pagkasabi niya mga kapatid. Sabi niya, hindi pumarito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, pumatay at pumuksa. That is the role of the COVID-19. The sting of death, the spirit of death, but the role of the King of God to give us life. Yes. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay. Yes. Pinauna lang si COVID-19. Pinauna lang si Kapa. Pinauna lang si Corona. At yung kasunod, sabi niya, ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan. That is the promise. Kaya yung promise ng Diyos, yung tutupad from Mindanao. Hindi na po Luzon, hindi na po Visayas. Nasa Mindanao po, yung magtutupad ng promise ng Diyos. Nasa Mindanao. Leon po, lumad ng Mindanao. Leader, we need lumad. Leader under moral and discipline. Not immoral, but moral
and discipline. That is lumad. Leader under moral and discipline. Kaya nga si Dr. Hilario Camino Moncado, siya po ay binansagang master of morality. Kaya nga palagi niyang sinasabi, my mission is to revive, serve, and convince my fellow men. That is my religion. The world is my country. You cannot serve human being unless you live in wisdom and morality. Yan po yung sinasabi ni Dr. Moncado. Kaya 2021, November 4, ika-123 years po ni Dr. Moncado. Yan po yung malaking celebration po ng DGP, mga anak ng Diyos. Magparid. Tungod kay real witness po yan. Tayo po mga Pilipino sa DGP ngayon. We are the real witness of the living God sa kanyang paghahari dito sa Pilipinas. We are, you are, we are the real witness of the living God. Hindi po witness ng isang organisasyon. But tayo ay magiging saksi ng Diyos sa kanyang paghahari dito sa Pilipinas. You are my witnesses, my chosen people. Kaya tayo po ay pinili ng Diyos. Hindi na po Israel yung pinili ng Diyos. Nasa Pilipinas na po. Ang Pilipinas po, mga kapatid. Kaya yung Israel ngayon, hanggang ngayon, naghihintay na babalikan po sila ni Kristo. Pero hindi na po sila babalikan, mga kapatid. Dahil buhat ng ipinako nila si Jesus sa cross. Hanggang ngayon, naghihintay silang babalikan ni Kristo. Pero wala na pong Kristong babalik doon. Hinihintay lang. Pero walang babalik. Kaya nga sinasabi yan, maghintay ka lamang. Nabuti pa tong kanta, ako'y babalik. Pero sa Israel, mga kapatid, dili na mubalik ang Kristo dito. Tinakwil na nila. Hanggat sinasabi nila, bulahan siyang nag-adto sa ngalan sa Diyos. Magminatay sila sa pagpangandoy. Tungod kay yung Kristong umalis doon sa Israel, nandito na po sa Pilipinas maghahari. Wala na po sa Israel. Wala na po, nandito na po. Kaya nga sinasabi, luwalhatiin nyo. Sabi niya, wherefore, glorify ye the Lord in the fires, even the name of the Lord God of Israel in the isles of the sea. In the isles of the sea. Mga pulo ng mga dagat. Ang Israel, hindi mga pulo ng dagat. Pilipinas po ang mga pulo ng dagat. Composed of more or less 7,107 islands. Mga pulo ng dagat. Marami po sa Far East. China, Japan, Indonesia, Malaysia, Pilipinas. Pero itong 5, Japan, hindi po Diyos ni Abraham. Diyos ni Isaac yung sinasamba. China, hindi rin. Indonesia, hindi rin. Malaysia, hindi rin. Pilipinas, Diyos ni Abraham. Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob yung ating sinasamba. Kaya wala na sa Israel, nandito na po siya sa Pilipinas. Yung kulang na lang, yung right time sa kanyang paghahari. Ang yung 2022, that is the right time. Dahil yung right person, nandyan na po. Yung right place, nandyan na. The right place to implement the divine government, doon sa Malacanang. Kapalit ni PRRD. Hindi dyan sa organisasyon mo, hindi dyan sa association mo, doon po sa trono ng presidente, doon po yung implementor ng divine government of the Philippines. Oo po, yung hari ng Diyos. Kaya mapalad po yung mga Filipinong madatnan ng paghahari ng anak ng Diyos dahil we are His witnesses. Makasaksita sa atong mga mata nga naa na di ay ang tinuod nga gipadala sa Diyos. Kaya, seek ye first the kingdom of God. Tapos na nato ang gipangita. Nakita na nato, Pilipinas na ang kaharian ng Diyos. Yung kulang na lang, righteous government and righteous leader. Maraming nagnanais na magkakaroon ng righteous government. Kaya lang, yung mga leader, hindi rin righteous sa harapan ng Diyos. Marami ding mga righteous leader. Pero yung government, yung sistema, hindi rin ma-righteous. Tungod kay madalahig naman po sila. Maayo kayo moingon ning pastor. Kung ako inyong himuong konsihal sa lungsod, no, maghimuod kog balaod nga para sa kitang mga Kristohanon, makabenepisyo gid sa gobyerno. Pero paglingkod na ni konsihal, no? Madalahig naman. Alaala, maghimo kag balaod ya, okay. Si kinisimbahan ni Kwan, taga na tog ayuda.
maghimo ka dag balaod ug di suportahan sa imong kaubang konsehal, walay mo walay mo boto. Okay? Imo orang himuong balaod pero di gyapon maaprubahan ka ikaw ra isa. Dili mo suporta ang imuhang mga kauban nimong mga konsehal kung wala kay ana. No? Wala kay ihata padanlog nila ipirmaha sa ani naisa ka 10,000, no? Dili nila suportahan imuhang bills. No? Bisag rights nimo na pero wala kay bills, no? Wala gitawa nga bills of right. Right? Para maging batas yung rights mo, gusto mong ipabatas, kailangan mo talaga yung maraming bills pamigay para maraming susuporta sa bills mo. Because that is your right. Bill of right. Okay, so ganun po. Mga kaibigan, no, mayroon po tayong bisita ngayon. No, isa po sa ating mga leader po sa DGP. At first time siguro po niyong makikita, maririnig po siya dito sa ating programa dahil matagal na po natin siyang leader po. Kaya lang, ngayon lang po natin siya makakasama dito live. So, makikita, no? Makikita niyo siya at makikilala siya na lang po yung magpapakilala mamaya. Siguro. Kung ilan yung height niya, mas matangkad pa siya sa akin eh. Pastor, are you ready? So, mga kapatid, yung ating bigyan po natin ng panahon, no? Yung ating regional leader, regional director po sa ministerya sa Region 11, no? Kaya nga sinasabi po, no, hindi ko lang ito babasahin ko lang ito mamaya. Okay, so Pastor Iser Olubalang. Ati po siyang ayun diyan, wag kayong mag-log out. Kayong mga viewers. Tuloy-tuloy lang po tayo mga kapatid. Okay, no, so maraming salamat. Pastor, dahil mo na lang yung upuan mo. Yan. No, ate, para makita ka rin dito. No, anong masasabi mo sa DGP natin? No? Ito na po yung panahon na isigawan po natin yung kagandahang programa ng Diyos sa Pilipinas. Okay? So, it's your turn. Mag-excuse mo na ako sandali. Lapit lang konti para hindi mainat. Inat sa manik, nagalo. Last na ako, Siyempre, Pastor. Embag nga malim kada kayo kakabsat, kita Luzon. Nadingag yun, awatan nyo, tisaw ti kakabsat yun. Salamat, dagiti kakabsat tayo, ngagdingdengag kita Luzon, takalingga payaw. Naragsakak, nasaya ti agdengag ti sao ni Apo Diyos. Ito'y kaduat ito'y likod, ti kakabsat ko nga nagapo dito'y Mindanao. Da kami nga agpaagong ita kalingga apayaw. Ngayon bag nga malin kada kayo amin. Nagpasalamat tayo kay ni Apo Diyos nga itultuloy dato'y pangi-serbisyo kay ni Apo Diyos. Andamot nga makaawat ito'y kakabsat ko dito'y. So, kahit ka lang nasawin, dagiti kakabsat tayo ta Luzon. Sumrokak ito'y DGP June 10. No? Dagiti nga sumrek ti DGP ayahan kayong rumwar. Nga rumwar kayo, awanin. Agtaray kayo ijay ti kabilang bangir. Ahan kayong agatras. Ituloy yo ti pangisirbikin ni Apo Diyos. Timbaga ni Apo Diyos nga dagiti nga nakaawat ti sao ni Apo Diyos adda ti bendisyon na, adda blessing na. Amen. So daydayawin dagiti kakabsat tayo ita kalingga payaw uray ita ipugaw. Nuwada nan iiba tao nan ipugaw ya
pinhodo na i-share ito na divino gobyerno, ito na gobyerno to Diyos. Nga gapugamin nga ito imbaga ni Apo Diyos, nga ni Apo Diyos tayo tinamuan ti dagiti anya ti nakasaya at dagiti anak na. So madaydayaw. So naragsak kayo nga siyak ni Pastor Iser dagiti nga anak nakamo kanyak. Siyak ni Pastor Iser as one of the leader dito'y Davao City. Naragsak kayo nit, nakadungag kayo ti South Ilocano. Amen? Madaydayaw ni Apo Diyos. So ang akin lang pong ipaabot sa lating mga kapatid na nandyan sa Visayas, Luzon at Mindanao na ipagpatuloy po natin na tangkilikin at ipagpatuloy po natin sa pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos sa John 16:12 and 13 na yung spirito ng katotohanan ay ipabot doon sa mga tao na gustong magdinig ng kanyang salita. Kaya nga mga kapatid, na yung narinig ninyo ang salita ng Diyos at naabot yung salita ng Diyos dyan sa inyo, kung natin Ilocano, haan kayo nga rumwaren. Nga rumwar kayo, awan, ti kabalen, ti biagyo. So madaydayaw, dagiti kakabsat tayo, ita Luzon, Visayas, and Mindanao. Uray, ado nga, bagbagada, dagiti dadduma, baybayan tayo laeng. Kuna ni Apo Diyos, imbaga ni chairman tayo, ni Pastor Isagani Mangkal, nga itultuloy tayo, ti pangiwaras nan hapit Apo Diyos, nan sao, nan hapit Apo Diyos, nagapo nan anak na kayat na nga ipadengeg dayjay sao ni Apo Diyos dagiti tattao na marinig ng sanlibutan yung salita ng Diyos. Ang patutuo po mga kapatid na kailangan po na maintindihan natin kung ano po ayong ipaabot ng Panginoon sa buhay natin. Kaya nga sa darating na election ay ang Panginoon lang po ang siyang nakakaalam higit sa lahat. Hindi po natin alam kung sino pong uupo diyan sa trono. At binabanggit ko ang aking mga kapatiran diyan sa Luzon and even in North Cotabato. And mapita sa ating mga kapatidan. At sa atong mga kaigsunan diya nga mga Bisaya, mayang hapon diya kaninyo, salamat kayo sa inyong pagpaminaw nga ang programa sa Divino Gobyerno. Nga ako panghinaot kanyo, nagapaabot kaninyo mga kaigsunan nga kining Divino Gobyerno sa gobyerno kung mapatigayon kini pagkaanindot kini mga igsuon ko. Kaya ang Divino Gobyerno sa Diyos mao kini ang mo patigayon unya sa umabot nga 2022. Naragsak ka deta kakabsat no umabot deta nga 2022 kakabsat babalin ita Luzon naragsak tayo amen. Apay daytoy nga Dios nga pinagserbihan tayo han nga agbalbalin dagiti anak na. Madaydayaw ni Apo Dios kakabsat. Agpasalamat tayo kani Apo Diyos tayo amen nakasumrak ito'y DGP. Dahil imbaga ni Chairman Isagani na nakasumrakan ita DGP hangka makaruwarin. Eh, sabi nga niya, kung sa Tagalog, kung nakapasok ka na dyan sa loob, ay huwag ka nang lumabas. Huwag ka nang kumalas. Ay sa Bisaya pa, kung nakasunod na ka diya sa hula, ayun ang gawas. Kung gawas ka, wa ko kabalo kung unsay mabuhat nimo. So dagiti kakabsat, ita Luzon, ora ita Visayas, ora ita Mindanao, ora ita
ita kabilang banger, nadengag nyo, ti sao niya po Diyos, sumrak kayon, dito'y DGP. Kaya't niya po nga, amin nga tatao, agdengag ti sao niya po Diyos. Kaya talang ti naibagak kinyayok, madaydayaw ni Apo Diyos, is inted ko isublikin ni Pastor Izagani. Sir? Maraming salamat, no? Regional Director po ng ating ministerial. So mayroon po tayong 17 regional director po, no, buong Pilipinas. At mayroon pong nasa spiritual din. So balang araw yung mga tapos na po yung isang regional director, mayroon pang 16. Okay? Mayroon pang 16 na mga regional director po na maririnig po natin dito po sa ating programa. Kaya nga maraming salamat Pastor. Agyama anak ito ka, nandito ka. So kasi yung Ilocano ko hindi pa na-renew eh. No, basit lang yung maawatag na Ilocano. Basit lang yung maawatan ko. magaling ako mag-Ilocano noon nung kabataan ko kasi nagtaka ako doon sa tinitirhan kong barangay doon sa Villamor, no, Sultan Kudarat. Yung tinitirhan kong baiktan tayo, ito sa'yo. Yung tinitirhan ko na bahay noon, doon sa barangay na yon, nagtaka ako, Pastor. Ang liliit na mga bata, marunong na magsalita ng Ilocano? Oh, ang liliit na mga bata, marunong na magsalita ng Ilocano. Yun pala, mga Ilocano pala talaga doon. So, kaya doon ako na natuto, no? Natuto magsalita ng konting Ilocano. So, hayaan natin, no? Yung ating regional leader dyan sa my car, no? Kay Ma'am Judith Albister. Ma'am Judith, no? Maraming salamat dahil isa kang napakagandang leader po, huwaran na leader po na bilang babae at saka Ilocana. Dahil ang Luzon, ang car region po, that is the region of Dato Ipugao. Dato Ipugao, he is the first leader po ng mga anak ng Diyos na napadpad po from China noong 523 AD hanggang 663 AD hanggang napadpad po sila dyan sa Ipugao noong 700 AD. Kaya maraming salamat, no, Pastor Israel Olubarang sa mga nag-ano natin. Kaya yun po yung salita ng Diyos. Kaya ito po yung sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. Okay? Ito po yung sinasabi niya. Kapag narinig na po natin yung salita ng Diyos, huwag nating patigasin ang ating puso. Okay? When you hear the word of the Lord, hearken not your spirit, hearken not your heart. Huwag mo nang patigasin ang iyong puso. Dahil kung matigas na yung puso mo, kasing pusong bato, no? Kasing pusong bato, hindi na yan makakaramdam. Kaya sinasabi po ng Biblia, blessed are the pure in heart, for they will see God. Okay, so yun po mga kapatid. Kapag marinig na po natin yung salita ng Diyos, huwag na nating patigasin ang ating mga puso. Yan po yung sinasabi ng Diyos ni Moses doon po sa wilderness. Nang every time, yung marinig po nila, yung salita ng Diyos, dahil yung salita ng Diyos ay buhay. Okay? Yung salita ng Diyos ay buhay, mga kapatid. Kaya ang lahat ng makakarinig ng salita ng Diyos ay mabubuhay. Hindi po mamamatay. Yung patay na mabubuhay, yung patay ng pananampalataya. Pero itong hapon na ito ngayon, narinig mo na yung salita ng Diyos na itong divino gobyerno ng bansang Pilipinas, mangyayari na po yan by 2022. Kaya mabubuhay po yung maniniwala. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. And whosoever believe on Him should not perish but have everlasting life.
Yan po yung Israel version. Dito naman po tayo sa Pilipinas version. For God so loved Philippines that He gives DGP, that whosoever believe DGP will have everlasting life through His coming Son, mga kapatid. Darating yung anak ng Diyos na maghahari sa kanyang gobyerno dito sa Pilipinas. Kaya mapalad po tayo, ito na po yung panahon na tayo mga anak ng Diyos ay magkaisa, makipagkaisa. Hindi po ito pagkakaisa. Okay? Kaya nga yung sign po ni Presidente Noynoy Aquino noon, ganito di ba? Ganito. Ganito yung sign niya. Dahil anong tawag nito? Liberal party. Kalayaan sana to, liberation Okay. So, ito po mga kapatid. Natiklop na niya. Ito na. Kaya ito ngayon si PRRD, panglima. Ito po si Pinoy noon. Kaya tapos na po si Pinoy, ito na po si PRRD. Kaya sarado na po yung 30. Nandito na po tayo. DGP. The only one, the chosen one, the big one is coming in the Philippines. The big one is coming in the Philippines. The great day of the Lord is 2022. Dahil kaya yung mga anak ng Diyos, ngayong November 4, ay isisigaw po natin dito po sa Davao City na yung Pilipinas ay kaharian ng Diyos, hindi kaharian po ng mga politiko. Kaya maraming salamat po sa lahat-lahat po ng mga nanonood, mga viewers po natin, mga listeners po, maraming salamat kay Justin Albister at kay Ma'am Maria David. Magandang hapon po kay Pastora Emilito Kaliop dyan po sa Legazpi City. No? Glory to God. Magandang hapon po ma'am, mga Liop family, mga Tuka family, magandang hapon po dyan po sa may Albay. Okay? At kay ito po, kay Carlo Gian Lecciones, magandang hapon. Kay Awi Tubo, magandang hapon bro. At kay Brother Ray Espinol, magandang hapon bro. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa ating programa. At kay Veronica Solomon, okay? BBM na yan. Wala po mga kapatid. Kay Brother Awi Tubo, wala na pong BBM. No? Kahit maraming iiyak dyan, wala na pong BBM. Tapos na po yung turno ng Luzon. Tapos na po yung turno ng Visayas. Nandito na naman po tayo sa turno ng Mindanao. Leon po at lumad ng Mindanao. Wala po yung tigin daw. Leon ng Mindanao. Dahil yung si Presidente Marcos noon, siya po yung tigre ng Asia. Ngayon, Leon ng Mindanao. Okay? Kaya kay Bilar GR. Okay? Kay Bilar GR, magandang hapon bro. Magandang hapon, no? Kaya nga, sinasabi ko dyan, yung mga nagsasabing hindi Jehovah yung pangalan ng Diyos, kung kaya mong tanggalin sa Biblia mo yung pangalang Jehovah, tanggalin mo. Kung hindi mo rin makaya, ikaw yung tatanggalin ni Jehovah dito sa Pilipinas. Okay? So maraming salamat. Kung kaya mong tanggalin yung pangalan ni Jehovah from Genesis to Malakay, tanggalin mo, wag mong basahin. Kung hindi mo kayang tanggalin, baka ikaw yung linya, ilagay ka sa 6 feet below the ground. Pero pa naman, okay, kay Brother Caridad Lagondino, bro, magandang hapon. At kay Pastor Nonoy Gitakay, magandang hapon. Tuloy. At kay Brother Bolante Romero Taya, bro, hapit na gid ka mapastor. Kay Brother Arnel Tulabing, magandang hapon po. No, kay Madam Raquel Caboverde, maraming salamat. At kay Gilbert Guillermo, bro, magandang hapon yung ating leader dyan sa Gataran, magandang hapon. No, kay Atong Albaran Jainar, magandang hapon. Kay Dison Rogelio, magandang hapon. Kay kay Pastor Jonathan Lanson, bro, magandang hapon. No, yung ating grupo sa Free Methodist Church, magandang hapon bro, mga Lanson family. Okay? So, magandang hapon ulit kay Madam Celerina Fuentes Bululato. Magandang hapon po kay Renato Olupia, kay Philly Impis, kay James Nilmida. Magandang hapon po. No? Kay Shalom. Okay, Shalom po. Magandang hapon. God bless po. So, all the glory and honor belongs to our Heavenly Father, kay Jehovah. So, maraming salamat sa mga nanonood po sa atin, sa lahat po ng mga bisita natin ngayon. God bless po at maraming salamat dahil
nandito po kayo sa ating programa ngayon. Kaya, God bless! God bless po, God bless sa ating lahat. To lead by His plan. Then as He rested, the Lord sanctified the 7 days of man. Molded on the image of His Maker, man shall be made of His own. But because we were nothing more than human, sometimes